Paano kung ang budget mo ay nasa 300,000 pesos at gusto mo ng family car na pang daily drive? Sa video nito ay tatalakayin natin ang 5 mga sasakyan na mabibili mo sa Pilipinas mula sa 300,000 pababa na presyo. Yan ang iisa-isay natin kasama na kabuang presyo nito. Number 5, ang Toyota Innova 2008. Maliban sa napakamura ng presyo nito, ang Innova 2008 ay talagang hinahangaan kumpara sa mga bagong modelo. Masubok at mas napatunayan kasi nito ang tibay na hinahanap ng isang car buyer sa isang sasakyan. Alam din ng marami na ang suspensions ng ganitong modelo ay tumatagal ng mahigit sa isang dekada. May ilan pa nga sigurong 2008 model na Innova na hindi pa nagpapalit hanggang ngayon. Bukod pa dyan, kalimitan sa mga features nito ay manual pa lamang. Kadalasan maraming aftermarket spare parts sa ganitong modelo na available pa kumpara sa mga bagong modelo na sobrang mahal at hindi pa available. Mas madaling hanapan at mas madaling i-maintain lalo na sa panahon ngayon na mura ang hinahanap ng marami. Di ba mas nakakatipid ka kung ang piyesa na bibilhin mo ay nasa labas na lang ng kasa? Itong 2008 Toyota Innova ay gumagamit ng makina na AN40 pa at 2KDD4 diesel engine na kilala sa tibay, malakas na torque at tumatagal ng maraming taon. Madali ring i-maintain at mas mura ang presyo ng makina nito. May simpleng electronics lang kaya madaling hanapan ng piyesa. Pagdating sa fuel consumption, depende rin sa makina na bibilhin mo. Ang ganitong modelo na 2008 Innova ay may dalawang klase kasi ng makina. Isang gasoline at isang diesel engine. Pero mas makakatipid ka ng gusto kung ang diesel engine ang pipiliin mo. May fuel consumption kasi ito na 13 hanggang sa 15 km per liter. Naka rear wheel drive din ito, hindi tulad ng maraming MPV ngayon na front wheel drive na. Kaya mas maganda pa rin ang hatak nito lalo na kapag puno ang sakay. Mas kaya ang akyatan at mas stable kapag may mabigat na karga o long distance travel. Pagdating sa loob nitong Innova, isa pa sa paborito ng marami, ang lawak ng capacity nito. Hindi lang 7 hanggang sa 8 passenger ang kaya nitong i-accommodate. May flexible cargo space at foldable ang rear seats nito. At malakas na rin ang air condition system ng 2008 model na Innova. May mataas na ground clearance kaya medyo kampante ka sa lubak at medyo binabahang kalsada. Dito sa Pilipinas, ang 2008 model Toyota Innova ay makakabili ka mula sa 300,000 hanggang sa 250,000 depende sa kondisyon nito. Number 4, ang Mitsubishi Adventure. Marami sa atin yung hanggang ngayon ay namimiss pa rin itong modelo. Biglaan kasi ang pag-phase out nito sa merkado. Wala nang pumasok ang mga MPV na kapalit nito. Isang adventure ng Mitsubishi na nakilala ng marami bilang isang praktikal, matipid at matibay na Asian Utility Vehicle o AUV. At kung hindi ako nagkakamali, kaya nitong magsakay ng hanggang sa 8 to 10 passenger dahil sa maluwag na capacity at ganda ng seating arrangement sa interior nito. Bukod pa dyan, hindi rin kamahalan ng modelong ito. Kahit brand new pa lamang noon ng model ay mabibili mo na sa murang presyo. Kaya naman ang mga piyesa nito lalo na sa aftermarket ay hindi rin ganun kamahal. Itong Adventure ay gumagamit ng makina na 4D56 inline 4 diesel engine na sumikat sa pagiging matipid, malakas at kayang tumagal ng mahabang panahon. Gumagamit ito ng 2.5 liter at ipinares sa alinmang 4-speed manual transmission na talagang malakas ang hatak lalo na sa ahunan. May 3 klaseng variant din itong modelo na pagpipilian, ang Sport variant na Adventure at ang mga sikat na GLX at GLS variant nito. Ang interior at exterior ng Mitsubishi Adventure ay hindi rin binago sa maraming taon. Pinanatili kasi ng brand ang pagiging functional bagamat hindi ganon kamoderno na interior. Kaya naman itong Adventure ay pwede sa lahat ng paggagamitan. Pwedeng pang pamilya, pang long ride at pwede rin pang negosyo. Bukod pa dyan, hindi lang din makina ang matibay at malakas dito, maging ang under chassis at mga suspensions nito. Itong AUV kasi gumagamit ng lift spring sa rear suspensions na hindi nakatuon sa comfort pero mas nakatuon naman sa tibay at lakas, lalo na sa mabibigat na kargamento. Madalang lang din masira at magpalit ng mga suspensions dahil sa matibay ang pagkakagawa nito. Ang lumang disenyo ng 4D56 na makina nito ay kailangan pa rin irregular maintenance para sa tamang kondisyon tulad ng change oil at calibration para hindi rin mag-produce ng maitim na usok. Marami na ring aftermarket spare parts na mas mura na mabibili mo ngayon sa bansa pero kalimitan wala na rin itong mga available parts na original sa kasa. Sa Pilipinas kung bibili ka nito sa second hand market ay siguradong makakahanap ka sa pinakamurang presyo mula 150,000 hanggang sa 300,000 pesos depende sa year, model at kondisyon nito. Number 3, ang Toyota Revo. Sikat noon sa Pilipinas ang Toyota Tamaraw FX pero bigla itong napalitan ng bagong AUV sa anyo pa rin ng Tamaraw na tinatawag na Toyota Revo. Kilala ito sa pagiging maasahan na pampamilya at pangnegosyo. 2000 to 2006, gumugulong sa kalsada ng Pilipinas ang modelong ito. Nakalimitan pampasahero sa sakyan ng mga estudyante noon sa Manila. Ang Revo ay naging kasangga ng mga commuter sa pang-araw-araw na biyahe at partner ng mga driver dahil sa katipiran at tibay nito.
Ngayong taon, madalang na lang din o bilang na lang ang mga unit na maganda pang kondisyon na makikita mo sa kalsada ng Pilipinas, itong Toyota Revo. Pero kahit paano, marami pa ring mga aftermarket spare parts ang mabibili mo sa bansa sa murang presyo. Kalimitan, kinukuhanan na lang ng mga katay parts o mga second hand o di naman kaya sa mga katulad na parts sa ibang brand. Kaya kahit paano ay hindi ka rin mahihirapan i-maintain pa rin ang sasakyan sa magandang kondisyon. Mura lang din ang maintenance nito at pasok sa budget. Isa sa mga nagugustuhan ng marami dito ay ang matibay na pang-ilalim ng Toyota Revo. Gumagamit kasi ito ng body-on-frame chassis at matitibay na klase ng suspensions na kayang isabak sa malulubak, mababato o kaya naman sa mga kargahan. Bukod pa dyan, maluwag din ang interior capacity nito na kayang magsakay mula 8 hanggang sa 10 pasahero. Madaling tiklupin ang mga upuan sa likod kung kailangan ng maluwag na space para sa cargo. Higit sa lahat, marami ng mekaniko ang may karanasan o alam kung paano ito gawin. At may 3 klaseng makina o variant itong Revo na pwedeng pagpilian. Nakadepende rin ang katipiran ng konsumo nito sa makina na pipiliin mo. At ngayong taon nga ay mabibili mo na lang ito sa pinakamurang presyo mula sa 140,000 hanggang sa 280,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 2 sa listahan natin ay ang Isuzu Crosswind. Naging paborito ito ng mga commuter sa Manila, lalo na ng mga estudyante. Itong modelo ay kilala sa tawag na UB Express. Itong Crosswind ay nagbigay ng kaluwagan at comfort sa mga nag-uopisina at estudyante na ayaw ma-expose sa maruming usok sa kalsada at init ng araw. Ito ang kadalasang pinipiling sakyan ng mga papasok sa kanilang mga trabaho at paaralan. Magpahanggang ngayon, sikat pa rin ang modelong ito saan man sulok ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Kamaynilaan. Paboritong i-drive ng mga tsuper hindi lang dahil sa comfort kundi dahil sa katipiran at tibay nito. Ang Isuzu Crosswind ay nananatiling praktikal na modelo na gumagamit ng 4JA1-L engine na may 2.5 liter 4-cylinder. Isang traditional engine na may turbocharged direct injection at kayang gumawa ng 105 horsepower at 185 Nm ng torque. Ang makinang ito ay nagbibigay ng pambihirang tibay at lakas kasama ang katipiran sa krudo. Dahil kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 20 to 22 km per liter depende sa driving condition at maintenance. Pagdating sa performance, malakas rin ito sa ahonan. May matitibay na suspension sa chassis dahil gumagamit ito ng double wishbone sa front suspension at semi-elliptical lip spring naman sa likod. Crosswind ay may maluwag ring interior capacity na kayang magsakay mula 8 hanggang sa 10 pasahero. Sa simpleng disenyo at interior features, kaya pa rin itong ibigay ang mga pangangailangan ng bawat pasahero. Dahil kahit papano, may magandang air conditioning system din ang modelong ito. May simpleng radio sa loob para sa libangan at malawak na silid para sa mga kargamento. Manually adjustable ang mga seats at napaka-traditional ng lock at mga window riser nito. Madaling i-maintain at mura sa maintenance at napakatipid pa na AUV. At dahil sa tibay ng suspensions at chassis nitong AUV, ay kayang magkarga ng hanggang sa 750 to 850 kg na bigat. Hindi rin mabubutas ang bulsa mo sa maintenance at spare parts dahil marami sa aftermarket parts ang mas mura at reliable na pagpipilian. Kaya naman sa Pilipinas, ang presyo ngayon ng Isuzu Crosswind ay naglalaro pa rin sa estimated price mula sa 250,000 hanggang sa 450,000 pesos depende sa kondisyon nito. Number 1 sa listahan natin ay ang Nissan Urban Escapade. Isa ito sa mga recommendable family car at isang subok na workhorse van na kilala sa pagkakaroon ng maluwag na cabin at matipid na makina. Hanggang ngayon ang van na ito ay in demand sa second-hand market. Saan ka pa ba naman kasi makakakita ng ganito kalakas at katipid at katibay na van sa murang presyo sa panahon natin ngayon? Kaya naman pinag-aagawan pa rin ng ilang mga second-hand buyer itong sasakyan. Dahil sa ang Nissan Urban Escapade ay may malawak na interior, hindi lang sa 10-seater ang kaya nitong i-accommodate, hanggang sa 16 to 19-seater pa. Malimit na ginagamit ito bilang pampasahero o di naman kaya delivery o pangkargo. At nakatuon din madalas bilang pangnegosyo. Ang laki ng sukat kasi nitong van ay maraming advantage sa karamihan dahil siguradong lahat ng kailangan mo ay madadala mo na. Simple at traditional lang, walang arte ang interior features nito. Naka-manually adjustable ang seats pati na rin ang mga bintana at meron lamang radio, malamig na aircon at maliliit na pocket para sa ilang mga gamit. Sa Pilipinas ngayon, marami pa rin may-ari nito ang nami-maintain sa maayos na kondisyon nitong Nissan Urban. Dahil kahit papano, madali pa rin itong hanapan ng aftermarket spare parts at mekaniko na pwedeng gumawa nito. Mura lang din ang maintenance at presyo ng mga parts nito. Gumagamit ito ng makina na 2.7 liter diesel engine na may 4-cylinder, 8 valves na talagang subok sa pangmatagalang biyahe. Kaya nitong umakyat sa matatarik na daan ng hindi hirap
kahit mabibigat pa ang karga. At meron itong fuel consumption na mahigit sa 10 to 15 km per liter depende sa riding style at kondisyon. Usually naka 5-speed manual transmission lang ito pero may mataas na ground clearance kaya hindi hirap sa mga biglaang off-road o matutubig na lugar. Kaya nitong magkarga ng bigat na may timbang na 800 to 1,000 kg at umabot sa bilis na 160 to 170 km per hour. Sa Pilipinas minsan umaabot ang presyo nito ng mahigit sa 300,000 pesos pero makakabili ka na rin naman ng hanggang sa 190,000 pesos sa pinakamurang presyo nito depende sa kondisyon.